Ang biosecurity ay isang programang naglalayo na mabawasan ang pagpasok at pagkalat ng sakit sa loob ng babuyan. Ito ay may dalawang bahagi. Ang external biosecurity at internal biosecurity. Ang external biosecurity ay naglalayo na pigilan ang pagpasok ng bagong sakit mula sa labas papunta sa loob ng babuyan. Pinakamahalagang aspeto sa external biosecurity ang quarantine ng mga pamalit-lahi na kalimitang pinanggagalingan ng bagong sakit mula sa pinanggagalingang babuyan papunta sa sariling babuyan. Ang quarantine period ay dapat hindi kukulangin sa 1 buwan. Sa loob ng panahong ito, tingnang mabuti kung may mga problemang makikita sa biniling pamalit-lahi. Maglaan ng isang kulungan na may sapat na layo, mga 100 meters mula sa karamihan ng kawan. Hanggat maaari, ang taong mag-aalaga sa mga pamalit-lahi na nasa quarantine pen ay hindi dapat mag-aalaga sa karamihan ng baboy. Sa panahon din ng quarantine, dapat patibayin ang mga bagong dumalaga sa mga organismong nasa kawan ng datihang alaga. Ito ay upang magkaroon ng sapat na resistensya ang dumalaga at mailipat niya ito sa kanyang mga biik. Gawin ito sa pamamagitan ng pagkuha ng dumi mula sa mga datihang alaga at paglalagay nito sa quarantine pen kung saan naroon ang mga bagong dumalaga. Kabilang din sa external biosecurity ang pagpigil sa paglabas-pasok ng mga hayop, sasakyan, gamit at tao mula sa ibang babuyan patungo sa sariling babuyan. Sa pagkontrol ng pagpasok ng mga tao sa babuyan, sundin ang 48-hour rule na ibig sabihin ay hindi dapat pumasok sa babuyan ang isang tao na nanggaling sa ibang babuyan sa loob ng 2 araw. Mas nasusunod ang external biosecurity program sa malalaking babuyan kumpara sa backyard na babuyan. Sa kabilang dako naman, ang layunin ng internal biosecurity ay maiwasan o makontrol ang mga mikrobyong makikita na sa loob ng babuyan upang hindi magdulot ng masamang epekto sa performance ng mga alagang baboy. Pinaka-importanting bahagi ng internal biosecurity ang disinfection ng mga kulungan. Karaniwan, hindi tama ang paraan ng pagdidisinfekta ng mga kulungan, kung kaya't nagkakaroon ng akala na napatay o nakontrol na ang mga mikrobyo. Ang pagdidisinfekta ay may 2 hakbang. Ang una ay ang paglilinis. Ang dumi sa kulungan ay nagbibigay proteksyon sa mga mikrobyo upang hindi mapatay ng disinfectant. Bukod dito, ang disinfectant ay madaling masira ng mga dumi sa kulungan. Kung kaya, napaka-importante na matanggal muna ang mga dumi bago gawin ang pagdidisinfekta. Ang unang prosesong ito ang karaniwang nakakalimutang gawin ng mga nag-aalaga ng baboy bago magdisinfekta. Ang pangalawang hakbang ay ang aktwal na paglalagay ng disinfectant sa kulungan. Sa pagpili ng magandang disinfectant, dapat isaisip ang mga sumusunod. Una, ang bisa sa mikrobyo. Dapat ay broad spectrum na may bisa laban sa bacteria, viruses, fungi, at spores. Ang viruses at spores ang pinakamahirap na mapatay na mikrobyo sa pagdidisinfekta. Pangalawa, ligtas sa mga hayop. Mas maganda kung ang disinfectant ay maaaring gamitin kahit may mga nakakulong na hayop. Pangatlo, hindi nakakasira ng kulungan at nakasasama sa taong nag-i-spray. Pang-apat, mabisa kahit may mga dumi sa kulungan. May mga disinfectant na nagsasabi na mabisa kahit may dumi sa kulungan. Subalit, ito ay totoo lamang sa kakaunting dami ng dumi. Karaniwan ay nasa 5%. Ito'y batay sa paniniwala na hindi natatanggal sa paglilinis ang lahat ng mga dumi,
kaya't may natitira pa rin na kaunting porsyento ng dumi sa kulungan. Ibig sabihin, kahit ang isang disinfectant ay nagsasabi na mabisa kahit may dumi, hindi ito sapat na dahilan upang hindi na maglinis ng kulungan bago magdisimpekta. May dalawang paraan ng disinfection. Ang una ay ang regular disinfection. Ito ay ang pagdidisimpekta upang mapanatili sa mababang dami ang mga mikrobyo sa kulungan. Karaniwang hinahanap na katangian ng disinfectant para sa regular na disinfection ay ligtas gamitin kahit may nakakulong na hayop. Sa regular disinfection, inirerekomenda ang paggamit ng Major D, isang multi-purpose cleaner na may tatlong action, bilang disinfectant na may bisa laban sa 99.99% ng mikrobyo, bilang detergent na tumatanggal ng mga dumi na nagpapahina sa epekto ng disinfectant, at bilang degreaser na tumatanggal ng mga taba at sebo na mahirap linisin. Ihalo lamang ang 20 ml ng Major D sa isang galon ng tubig at ispray o ipanlinis sa kulungan. Dahil sa detergent property ng Major D, hindi na kailangan pa ng bukod na sabon sa paglilinis ng kulungan. Wala rin itong nakakairitang amoy, di tulad ng ibang mga disinfectants. Aprobado ito ng French Ministry of Agriculture at sumusunod sa mga pinakabagong regulasyon ng European Union patungkol sa kaligtasan ng mga produktong panlinis, kaya't ginagamit sa mga hospital sa bansang France. Bukod sa paglilinis at pagdisimpekta ng mga kulungan ng baboy at manok, ang Major D ay maaari ding gamitin sa mga sumusunod: pagdisimpekta ng mga gamit sa babuyan tulad ng heringilya, pangkapon, ear notcher, tools at iba pa. Ang pangalawang paraan ng disinfection ay ang terminal disinfection. Ginagawa ito kung wala ng hayop sa kulungan o kaya naman ay may tumatamang sakit sa mga baboy, lalo na kung virus ang dahilan. Karaniwan, mataas na halo o dilution rate ng disinfectant ang napatunayang epektibo sa matitinding viruses at spores. Ang kakayanan na mapatay ang mga non-enveloped viruses tulad ng parvovirus at FMD at mga spores tulad ng anthrax at tetanus ang sukatan ng bisa ng disinfectant na ginagamit sa terminal disinfection, dahil sa ang mga mikrobyong ito ay napakahirap mapatay. Sa terminal disinfection, inirerekomenda ang paggamit ng Microban, isang broad-spectrum na disinfectant na may 4 na bisa. Pumapatay ng bacteria, pumapatay ng fungi, pumapatay ng viruses, at pumapatay ng bacterial spores. Para sa epektibong terminal disinfection, ihalo lamang ang 40 ml ng Microban sa bawat galon ng tubig at ispray sa mga bakanteng kulungan o tuwing may outbreak ng mga sakit. Sapat na ang halong ito upang mapatay ang mga bacteria, fungi, viruses at ilang bacterial spores.